Grabe mga tol, ito na nga ang pagsisimula ng inaabangan natin na God Valley incident. Malalim nga talagang pinag-ugatan nito hindi lamang si Shaki. Grabe yung lineage ni Roxy Sibek dahil sa may connection nga siya kay Davy Jones. Present pala mga tol sa nangyaring God Valley incident si Monkey the Dragon. At ito na nga yung pinakahihintay nating chapter para sa kanya. So One Piece chapter 1159 spoiler at ang title nga nito ay Island of Fate. Sa cover page ay sinasabing bumalik na nga raw si Yamato sa Flower Capital. So I guess tapos na nga yung ginagawa niyang journey dyan sa Wano. Ang tanong ngayon kung anong susunod na gagawin ni Yamato, kung maglalayag na ba siya. At eto nagsimula ang chapter mga tol kung saan nakidnap nga talaga si Shaki sa Hachinosu. At ang balita nga raw na ito talagang ginulat ang buong mundo. So iba kasi talaga mga tol yung dating ni Shaki nung araw. Parang wala ngang papantay sa level niya kaya talagang marami nga ang nabigla sa balitang yon. Inaasahan na nga natin to dahil sa nalaman naman natin sa mga nakaraang chapter na siya nga ang treasure ng Hachinosu. At alam natin na talagang ninakaw nga ang treasure na yun at dinala sa God Valley. At ito na nga mga tol, 38 years ago kung saan bumalik na nga si Garling sa God Valley. Inatake niya ang nanay ni Shanks at Shamrock dahil sa gusto niyang dalhin ng dalawang bata sa Holy Land. Hindi pa tayo sigurado pero parang lumalabas na hindi talaga si Garling ang ama ng dalawa. Dahil bakit niya syempre aatakihin yung sarili niyang asawa? Well, hindi rin talaga ako sigurado dahil sa iba nga talaga ang ugali ng Celestial Dragon. Maring ayaw pumayag ng babae sa kagustuhan ni Garling na dalhin ng dalawa sa Marijua kaya napilitan nga ito na saktan ng babae. Either way, parang lumalabas mga tol na si Shanks at Shamrock yung interesanting nakita ni Garling dyan sa God Valley na siguradong magugustuhan nga raw ni Im-sama. So ano kaya ang meron sa dalawa na talagang magugustuhan nga ni Im-sama? Anyway, ito ang matindi mga tol dahil present nga sa God Valley si Monkey the Dragon. Noong mga time nga na yun isa nga siyang sundalong marine at kasabay nga rin nun nung time na dinala si Ginny, Kuma at Ivanko bilang slave dyan sa God Valley. Habang ang bata pa nga raw noon na si Morgan inililik ang mga impormasyon na ito sa mga pirata. So I guess ito nga yung unang naging pagtatagpo-tagpo ng mga founder ng Revolutionary Army. Si Monkey the Dragon, si Kuma, si Ginny at si Ivankov. Hindi pa natin sigurado pero maaaring dito nga sa nangyaring ito sa God Valley na-realize ni Dragon na talagang nasa maling side nga siya. At later on kaya niya nga binuo ang Revolutionary Army. Napakabata pa ni Dragon nung time na yun. Kung kukwentahin natin 55 nga siya ngayon minus 38 years 17 years old lang siya. Maaaring rookie pa nga siya nung time na yan, hindi natin sigurado. Kaya parallel nga kay Luffy na 17 years old din nung nagsimulang maging pirata. Anyway, nagmeet nga raw muli si Sibek at Harald nung papunta si Sibek sa God Valley. So talagang papangatawanan nga ni King Harald yung utos sa kanya ng world government kahit na nga sinabi ni Sibek yung totoong dahilan nito sa pagpunta ng God Valley. At yun nga, natatakot raw ito sa safety ng pamilya niya na pinapunta niya ron. Yun nga, si Teach at ang nanay nito at hometown nga talaga nila ang God Valley. So dito mga tol, masasabi natin na hindi nga si Shaki yung main reason kung bakit nagpunta sa God Valley sa Roxy Sibek. Yun nga, para sa asawa niya at sa anak niyang si Teach. Bonus na lang na masasagip nga nila dun si Shaki. Ito na nga ang matindi mga tol dahil sa na-reveal na nga ni Sibek ang totoo niyang pangalan. Ang totoo niya palang pangalan David Sibek. Kasali nga siya sa Davy Clan na talagang namuhay ng pasikreto. At ang ninuno niya nga walang iba kundi si Davy Jones. So ayan na nga mga tol, ang connection ni Sibek kay Davy Jones. Hindi nga lang ina-idolize niya ito kundi talagang tumadaloy nga sa kanya ang dugo ni Davy Jones. At kung ganun mga tol, kasali nga rin sa Davy Clan si Blackbird. Napakatindi nga ng revelation na to at talagang hindi nga natin inaasahan. Anyway, sa muling ang pagkikita ni Rox at Harald, naglaban muli ang dalawa. Pero kung sana nga raw nagpatalo si King Harald, yun nga para magpatuloy sa pagpunta sa God Valley si Rox. Ito na nga finally mga tol, sa last part ng chapter, nagsimula na nga ang tournament sa God Valley. At ang pinakamalaking papremyo nga sa lahat walang iba kundi si Shaki. At ang bata nga raw noon na si Teach at ang nanay nito kabilang sa mga slave. So kaya pala talagang hype na hype nga nung mga time na yun ng mga Celestial Dragon dahil ang pinakamalaking papremyo si Shaki. Siguradong kahit sino ang Celestial Dragon magugustuhan siya. Kaya good thing na nalaman natin na nasagip nga si Shaki sa insidenteng ito. At valid nga talaga yung ginawang pagsugo dito nila Roxy Sibek sa God Valley dahil sa naging slave na pala talaga si Teach at ang nanay
nanay nito. Siguradong siya nga ang tumulong para makalaya si Teach. Hindi lang natin sigurado kung ano ang nangyari sa nanay niya. Anyway, eto nga mga tol ang pinakamatindi sa last part ng chapter. Nakita ni Monkey D. Dragon ang nanay ni Shamrock at Shanks at halos patay na nga ito. At talagang nagmakaawa nga raw ang babae na tulungan ang dalawa niyang anak. So ayan pala mga tol ang nangyari kay Shamrock at Shanks sa God Valley incident. Wala nga talagang patawad si Garling dahil halos patay niya nga ang nanay ng mga bata. Mabuti na nga lang at dumating si Monkey D. Dragon. Maring siya nga ang tumulong kay Shanks at nilagay nga ito sa treasure chest, kaya nga ito napunta sa Roger Pirates. Unfortunately, si Shamrock nadala nga talaga ni Garling sa Holy Land. Anyway, yung ginawa ng pagtulong ni Dragon dito kay Shanks parang parallel nga sa ginawa namang pagtulong ni Shanks kay Luffy. Imagine kung napunta nga si Shanks kay Garling, di sana dalawang Holy Knights na kambal yung kalaban. At talagang hindi nga basta-basta ang dalawang kambal na yan. So simula pa nga lang to mga tol ng God Valley incident. At maaaring sa mga susunod na chapter, makikita na nga natin ang pinakamatinding laban na nangyari sa kwento. Bali, ayan nga lang yung nilalaman ng spoiler natin. Mukhang wala nga break next week, kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!